Welcome back to my channel, Faces Raw here, ang inyong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay at nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po yung binabasa natin. Diyan po tayo kumukuha ng ating kaalaman dito sa ating ginagawang vlogging. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Bago tayo manood ng maikling video, nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating pong tatalakayin ay itong nalalapit na malawakang protesta dito sa ating bayan, no? Ito po ay gaganapin sa Luneta at sa EDSA at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ito po ay mangyayari ngayong linggo, September 21, 2025. Tignan natin guys, no, kung ano po yung magiging result ng malawakang protesta na ito. Hayaan natin na ang ating boses, no, ay marinig ng maraming mga tao at especially yung mga nanunungkulan o yung ating mga pinuno na ang mga Pilipino ay sawa na, no, sa korupsyon. At yan po ang nais ng ating mga kababayan na wakasan ang korupsyon sa ating gobyerno. So panoorin po natin ang maikling video na ito. Okay, na courtesy ng Billionaire Channel. Wala na makapipigil sa galit ng taong bayan. Tuloy na ang malawakang kilos protesta sa September 21 ayon sa mga organizer. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Magsasanib puwersa sa darating na linggo, September 21, ang iba't ibang sectoral at religious groups para sa isang malawakang kilos protesta kontra korupsyon. Kasabay ito ng anibersaryo ng martial law at sa gitna pa rin ng lumalalim na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Inanunsyo ngayong araw ang hanay ng mga gagawing aktibidad na may temang Trillion Peso March. Sinabayan din ito ng white ribbon wearing na simbolo raw ng pagkakaisa ng taong bayan laban sa korupsyon. Umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila, kaya ang rallies po natin strategically located, Quezon City, Luneta, para kung saan ka man, mayroon pong convenient po kayong mapupuntahan para sa magiging rally. Alas 9 ang simula ng programa sa Luneta at napagkasunduan ng mga grupo na sa People Power Monument sa EDSA magtagpo para anila sa main event pagdating ng alas 2 ng hapon. 15,000 attendees daw ang kanilang inaasahang makikiisa at patuloy nilang minomonitor ang bilang na ito. Maliban sa Metro Manila, simultaneous din ang pagkilos sa iba pang bahagi ng bansa, sa Baguio, Negros, Cebu, Bohol at Cagayan de Oro. We are respectful of all initiatives for as long as they are against corruption and are conducted peacefully and with respect to all persons, properties, yes, tama. and the like. Ilan sa kanilang mga hinaing ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Maibalik ang mga ninakaw umanong pondo mula sa bayan at tuluyang mabasura ang pork barrel system at maban ang mga contractor na konektado sa mga opisyal ng gobyerno. Pagtitiyak nila, walang bahid ng anumang kulay ang magiging protesta. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa kinakailangang permits para matiyak ang maayos na daloy ng kanilang mga aktibidad. Bukas sa lahat ng interesadong makiisa ang pagtitipon. Para sa agenda, Andrea Salve, Okay guys, so ayan ito ay mangyayari sa Sunday, September 21, 2025. So, umaga sa Luneta at hapon naman sa EDSA Shrine at sa iba't ibang mga bayan ng ating bansa. So, nais ko po sabihin sa inyo, no, ipaalala, no, na magbantay din tayo sa kung anumang pwedeng mangyari. Hindi ko naman sinasabi na may masamang mangyayari, no, pero bantayan po natin ang bawat isa dahil mahirap na pong masingitan ng masamang elemento. Naalala niyo po ba yung iba't ibang mga rally na naganap, no? Minsan talagang di maiwasan, nabuksan. Hindi natin maiwasan na may mga masamang elemento na sumingit, no? Yung nangyari sa Liwasang Bonifacio, kung natatandaan po ninyo, hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng bombing, no? Yung mga magsasaka naapektuhan, may mga casualties. Wag naman mangyari, no? Wag naman mangyari po ngayong linggo. Kasi linggo na po 'to, no? This coming Sunday. At
ang prayer natin, ito ay isang maging mapayapa. Sabi nga nung kanina, nung nagsalita, ay mapayapa na pagrarally, no, pagboboses. Dapat marinig ito ng mga leader ng ating bayan dahil ang mga Pilipino po ay sawang-sawa na at nais nang wakasan ang korupsyon. Alam niyo po, ang tindi ng korupsyon, no, kasi itong korupsyon talagang naging kultura at hindi mabuwag-buwag at nakakatuwa dahil ito ay na-open, no. Wala akong ibang narinig sa ibang mga namumuno, no, ng mga nakaraan na-open ang ganitong talakayan patungkol sa sa korupsyon. Ngayon lang, no, sa panahon ng ating President Bongbong Marcos. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na kung ito man ay na-expose, ang prayer natin, ang dalangin natin diyan, walang ibang kulay, walang mahaluan ng ibang kulay. Lahat ng sangkot sa korupsyon ay mapanagot at maibalik yung kanilang mga ninakaw na pera. Dahil pera ng taong bayan yan. Agree po ba kayo? Agree o hindi kayo agree? Agree tayo, di ba? Lahat dapat ng mga sangkot na kumuha, no, ng pera ng taong bayan ay ibalik. Wala tayong rito, sisinuhin, no? Walang ibang hindi itong grupo lang na ito, hindi po, lahat dapat. Kasi naniniwala tayo na lahat 'yan na kumuha at alam naman nila na meron silang ginawang anomaly, dapat ibalik nila yung pera ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yan di ba? So dapat sila ay managot. Okay? Kaya kung sila ay mananagot, tayo ay magboboses ngayong darating na linggo. Itong linggo na to, wag naman masingitan ng masamang elemento. Kasi madali lang manggulo, di ba? Halimbawa tayo, against tayo sa corruption, mapayapa yung gagawin nating pagrarally. Pero kapag iyan ay nasingitan ng masamang elemento dahil syempre gustong guluhin yung rally, mahirap po. Okay, kaya ang prayer natin, wag naman tayo matulad sa ibang bansa, sa Indonesia, o kaya naman sa Bangladesh o yung nangyari sa Nepal, no? Nakita naman natin, no? Kawawa yung mga leaders, no? Siguro talagang nagpupuyos sa galit yung mga tao doon, yung mga Nepalese. Kaya yung mga leaders nila, hinahagis nila sa ilog, pinagbabato nila, di ba? And worst thing, sinunog nila yung mga buildings, di ba? Yung mga bahay. May mga naapektuhan din, no, na mga hindi taong gobyerno. At worst thing din, di ba? Yung asawa ng Prime Minister, nakita nyo ba? Sinaktan at nabalitaan natin, no? Sinunog daw. Sinunog ng buhay. Pero hindi ko nakita yung video, pero sinunog. My goodness. Wag naman mangyari yan sa ating bansa. Hindi naman tayo ganung mga Pilipino, no? Panagutin natin yung may sala, yung magnanakaw ng ating yung kaban ng bayan ng Pilipinas. Kung ano man yung kinurap nila ay dapat ibalik nila at panagutin sila, bayaran nila yung kanilang mga kasalanan. Pero wag namang matulad doon sa leader, mga nangyari sa ibang bansa, sa Nepal, nakaka-degrade ng pagkatao at nakakaawa. Wag naman pong ganoon, okay? So panagutin sila at ibalik yung pera, 'di ba? Kasi harap-harapan na tong korupsyon, 'di ba? So ngayong darating na linggo ay mag-participate po tayo at kung hindi man tayo sumama, no, sa welga, ay manalangin po tayo sa ating tahanan. Kasi po may nabalitaan tayo na pwedeng makapasok, pwedeng makapanggulo yung mga tao na gusto talagang guluhin yung ganitong mapayapang pagrarally. Kung di ako nagkakamali, may mga estudyante na sasama sa mga universities, no? Nakita naman natin yung kanilang ginawang pagboses sa nung last Friday, no? Nakasuot sila ng black na t-shirt dyan sa mga taga-UP, ang ating mga scholars, at nagpahayag din sila ng kanilang saloobin. Huwag naman pong mahaluan ng third party. Okay? Alam na po natin yan. Hindi po tayo sinilang kahapon lang. Galing din po tayo sa ganyang pakikibaka. Huwag naman pong mahaluan ng pangit na aktibidades. Okay? Huwag naman po sana. So, manalangin tayo sa ating bansa. Huwag po tayong manghinawa sapagkat alam po natin na ang Diyos
ay hindi natutulog. Lahat po ng mga tao na sangkot sa scandal na ito, no, pagnanakaw ng pera diyan sa flood control projects na yan, isang ahensya pa lang yan. Can you imagine that? Isang ahensya pa lang ng gobyerno, yung binubusisi natin ngayon, marami pang mga ahensya ang makikita natin na may expose sa darating na araw na mga involved sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Ang prayer natin ay maparusahan sila at maibalik yung ninakaw nilang pera. Kaya wag po tayong matatakot, magsalita po tayo, at higit sa lahat, tayo po ay manalangin. Ingatan ng Diyos ang ating mga kababayan, ang ating mga pamilya at ang bansang Pilipinas. At ngayong darating na linggo, ang prayer natin ay hindi po mahaluan ng mga taong mapagsamantala na manggugulo sa mapayapang rally ngayong darating na linggo. So ito po si Faceless Ro. Nais ko pong sabihin sa inyo na patuloy po tayong manalangin para sa ating bayan. God bless the Philippines. Bye.